kita rin ito. Pero, ang hindi dito napansin, yung karugtong. Ay, ang sabi niya rito, gayon may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito yung isang napakahalaga eh. Nananalangin tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali. Humihingi tayo, naghingi tayo ng kagalingan, humihingi tayo ng mga biyaya, humihingi tayo ng lahat ng bagay na pangangailangan. Pero ang nakakalimutan natin lagi yung, pero sa iyong mga kamay, Panginoon, ang dapat masunod. Amen. Next. Sa mga tuwid ho, mga giliw namin tagapakinig, kung tayo mananalangin ho, huwag naman ho yung parang inuutusan natin ng Diyos. Meron kasing nananalangin na parang inuutusan hingi na lang ng hingi, Kuya Bert. Pagkatapos naman na may pagkaloob sa kanila yung mga biyayang kanilang hinihiling nakakalimutan na at mananalangin na uli pagka meron na naman kailangan. Kuya Bert, ano ho inyong makikitang maganda hong payo para ho sa aral na ito ng Panginoon? Alam mo, Kuya Min, karagdagan doon sa sinabi ni Kuya Joe at ni Kuya Ben, no? Sa ibang ebanghelista, 3 beses inulit ng Panginoon itong sinabi niyang, kung maaari lamang maalis sa akin ang paghihirap na ito. Ito'y saro ang pagka-translate ni San Lucas Pero sa ibang ebanghelista, paghihirap. No? Pero noong sabihan niya yung kanyang mga alagad, nung balikan niyang ikalawa, sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi pa kayo makapanalangin kahit 1 oras man lang. Ang ipinahiwatig sa atin, Kuya Min, ng ating Panginoon, nakapaglaan na ba tayo sa ating buhay? Sa ating pananalangin, kahit na 1 oras sa loob ng 1 araw, na maibigay natin, makapagniig at makipagniig tayo sa Diyos. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Na ibibigay ba natin ito? Lalo't higit sa mga lay minister. Kung minsan naka-expose ang Blessed Sacrament, nakakapakipagdamay ba tayo at dinadamayan ba natin ang Panginoon katulad nung pananalangin niya dito sa mula ng Getsemani? Sana magkaroon tayo ng pagkakataon. Lalo't sa mga simbahan natin ay merong silang prayer room na nandoon ang Blessed Sacrament. Kahit sa 1 oras man lamang ng ating buhay sa araw-araw o kaya sa loob ng 1 linggo, madalaw naman natin siya sa prayer room upang maihandog at masabi natin ang ating mga problema, ang ating mga dinadaanan na pagsubok upang pakinggan tayo ng Diyos. At sa sandaling yon, kung magagawa natin ito, hindi tayo mahuhulog sa tukso. Katulad ng sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo mahulog sa tukso. Amen. Napakaganda po talaga yung panalangin ho, yun ang naglalayo sa tukso. Pero, dito sa panalangin, Kuya Joe, Kuya Bert at Kuya Ben, marami ho nagsasabi na meron talagang itinulong panalangin sa atin ng ating Panginoon na gampanan yung panalangin na yon sa ating Panginoon. Pero marami rin naman na nagsasabi na kung ikay mananalangin mag-organize ka ng pangungusap na tarang nakikipag-usap ka sa Diyos. Alin ho ba ang talagang dapat nating sundin? Yung panalangin na itinuro sa atin o tayo'y magkaroon din ng sarili nating pakikipag-usap sa Diyos? Dapat magkaroon tayo ng sariling panalangin sa ating sarili, no? Kasi, Kuya Min, ang panalangin itinuro ng Panginoon na Ama namin ay sa karamihan. Ito ay isang panalangin itinuro niya sa bawat isa sa atin. Pero yung panalangin na pakikipag-usap mo sa Kanya ng personal, iba yon. Kasi itong panalangin na itinurong ito ng Panginoon ay panalangin ng mayroong
pakikialam sa iyong kapwa. Amen. Sapagkat sinasabi nga, hindi tayo nabubuhay ng dahil sa sarili lamang natin. So, meron tayong kapwa. Kaya nga, inano niya, Ama namin. So, marami kayong nananalangin. Hindi ka iisa. Pero iba naman yung panalangin, napapasok ka sa sarili mong kwarto Amen. at makipag-ugnayan ka sa Kanya. Ito ang itinuturo naman niya, kapag ikaw ay manalangin, ay huwag kang gagaya sa mga ganito. Pumasok ka sa kwarto mo. Ayun. Isara mo ang mga bintana mo. Ano ibig niya sabihin? Isara mo yung mga tenga mo. Isara mo yung mga mata mo. Isarado mo ang pintuan mo. At ang attention mo ay sa akin lang. Ayun. Ito ang pakikipag-usap ng tao sa kanyang lumalang. Ayun. Pero ang itinuro niya, yung Ama namin ay para sa pambayan. Pambayan. Dahil may pananaguntaan tayo Sa bawat. sa ating kapwa. Oo, yun. Yun kaya niliwanag natin yun na Kuya Ben, Kuya Jordan, kasi alam mo, marami ang pumupuna dito sa ating mga ginagawang panalangin pagka tayo ay nasa simbahan. Ano masasabi mo pa, Kuya Ben? Alam niyo po, mga minamahal ko mga tagapakinig, gaya ng sinabi ni Kuya Bert, mayroong tinatawag tayong general call, mayroon tayong tinatawag na specific call, at mayroon tayong personal call. Kinakailangan makita ito ng tao Sapagkat kung hindi ito makikita ng tao at hindi nararanasan, baka ang mangyari nito, puro personal lang ang kanyang pagtawag sa Diyos. Kasi pag specific call, ang ginagamit natin, o specific na pakikipag-niig sa Diyos, marami. Yung mananampalataya ang sakop nito Yung mananampalatayang Kristiyano, ang nakikipag-niig sa Kanya. Ibig sabihin, marami tayo, lahat tayo. Pero kapag yung personal mo lang, ito yung mga bagay-bagay na hinihingi mo, pagpapaghingi mo ng tawad sa Kanya, pagpupuri mo sa Kanya, pagkilala mo sa Kanya. Pero doon sa general call, ito yung panglahat ng tao. Depende ito kung anong uri ka, Katoliko ka, Kristiyano ka, o Muslim ka. Ito yung general na kinakailangan ang lahat ng tao'y manalangin. Maging ano ka man, maging sino ka man, kinakailangan mayroon kang pakikipag-ugnayan at may komunikasyon sa Diyos. Nangangahulugan, kung lahat ng tao ay tinatawagan, magkaiba, sa iyong tinatawag na mananampalatayang Kristiyano at magkaiba pa rin yung personal. Pero tayo natake rito lalo na sa rosary. Yung rosary, bakit itong mga Katoliko sobrang manalangin at kung manalangin paulit-ulit. Ito po meron akong paliwanag dito, yung alam niyo po ba yung dinaanan natin noon na isang bahagi sa Biblia na yung babae na kumukulit doon sa kumukulit sa judge, humihingi siya ng katarungan na napilitang ibigay ang katarungan yon dahil sa paulit-ulit niyang pakikipag-ugnay, dahil sa paulit-ulit niyang pakikiusap, dahil sa paulit-ulit niyang paglapit, naawa ang judge at ipinagkaloob ang katarungan. Marahil kung paulit-ulit ka rin na lumalapit sa Diyos, kung paulit-ulit mo rin sinasambit sa Kanya, ang pagpupuri sa Kanya na walang hanggan, yung pagkikipagniig sa Kanya, palagay ko, kapatid, sino ka man, maging sino man sa mga pagkakataong ito, ang palaging naroon sa pakikipag-usap sa Diyos, ibigpagkakalob sa iyo ang iyong kahilingan. Kaya nga sabi sa akin nga ni Kuya Bert, naranasan mo na ba yung 2,000 2,000 Hail Mary? 2,000 Hail Marys? Sabi ko, hindi pa. Pero alam niyo po, ang dami nagsabi sa akin na yung palang mga nag-2,000 Hail Marys, answered prayer. Answered prayer. Kuya Bert? Katulad na sinabi ni Kuya Ben, Kuya Men, karagdagan lang, mismo in example ng Panginoon itong paulit-ulit Yung nga sabi ko kanina, 3 beses, hindi 1 beses lang. 3 beses niyang inulit the same prayer. Walang
Pinatlang, walang ginawas, wala siyang dinagdag. Bakit? Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, hindi kung ang pagdarasal mo ng mahaba ay walang katuturan, walang kwenta yan. Kung maikli lamang ang dasal mo at malaman naman, dinidinig ng Diyos yan. Kung ang isang maikli na malaman na dinidibdib mo ay dinidinig ng Diyos, lalo niyang pakikinggan yung mahaba na tao sa kayong puso ang pagdarasal. Amen. Amen.